Hello, welcome to the video. So, sa kaniya video ako explain no kung unsay inyong buhaton sa inyong project mga grade 10, mga grade 10. Okay? So, if you notice ako ang gi-drawing although kampat siya kay of course draft naman ni. I incorporated some triangular designs no. Pwede po din dungagan kung ganahan mo. Pero sa inyong triangular designs, you have to choose two triangles ninyo nga inyong buhatan. Kinahanglan accurate pod o kaning mga measurements, like for example kani kunuhay mibutangan og 12 centimeter baka ni nga or 12 millimeter baka ni nga sukod, and then akong pod gituyo nga naa siya angle nga 40 ug ani na angle nga 35. So mag-apply mo or inyong i-try og kanang calculate ang usa ka missing leg ana niya using either law of sine or cosine. In this case, kani siya law of sine ang gamiton nimo ani. And then another triangle nga imuhang tuyoon nga na kahibaw ka sa measurements sa imuhang usa ka leg o measurements sa usa ka leg o ang measurements sa usa ka angle, and then imong computon ang usa ka leg or side sa imuhang oblique triangle. Okay? Ay mo gamitan og either law of sine or law of cosine depende sa problem. Again, if maglibog mo sa measurements, you can use ruler, you can use protractor para masakto ang kaning sukod sa angles ninyo o sa sides. Kaya ako na siya chikon po sa inyong art. Okay, just two. Then the rest of the triangle, pwede rin na siya maghibat, or kung ganahan mo perfect po, pwede po din nyo i-perfect. Okay? Now that is for the law of sine nga part. Arita sa katong transformation. So if you notice na ako gidrawing murag kabaw sa ako ang art, kampat nga art. Okay? So sa quadrant 1 again, diri nga side ang mao na imuhang original nga image. Okay, mao nang original, mao nang atong i-try og translate, reflect o rotate. So sa quadrant 3, imo i-move ang imuhang baka padung sa quadrant 3 using translation. So kinahanglan ako lang ni suggestion ninyo para dili mo libog. Pwede mo, for example, gipili na ako ni nga point diha. Okay? Ako siya i-translate somewhere sa quadrant 3. Okay? Let's say kani nga point dinhi ako siya i-translate. The rest of the points will have the same mampud nga translation based atong imuhang original nga translation. For example, kani I would know unsay ako ang formula in moving the rest of the points sa ako ang image by using a certain formula which is x. Unya, unsa man kay akong i-add sa 4 or unsay akong i-add sa 4 para mahimo siyang negative 8. Unsay i-add nako sa 4 para mahimo negative 8, that is negative 12. So minus 12 akong ibutang diri. Okay? Kaya para i-translate ako sa the rest of the points, then akong basihan is kanira x minus 12. Okay, ato testingan po o ato po i-check later with the other point kung same ra gyapon og resulta. And then for the y, you look at the point sa y nimo din na coordinate, and then what will I add sa ako ang 7 para mahimo siyang negative 5. Para mahimo siyang negative 5, that's going to be una sa I think that's negative 12 gihapon minus 12. Yes, sakto. Minus 12 gihapon. So y minus 12. The timing lang ni siya. Wala ko tuyo may minus 12 gihapon siya. So later when I move the other points like this one, this one, this one, and this one, so ako siya i-move. Then magbase ra ko aning tibuok na ko nga formula. For example, if I move this point, then I'll just substitute 6 sa x and then substitute 7 sa 12. O sa y rather. So that will become 6 minus 12, which is negative 6. Ito ba ko? Asayop di ko dili ko dili ni 12 di mali ko, sorry naman. Nag-compute siya. So, negative 8, no? 4, mahimong negative 8. So, ang akong gipuan, kaning para mahimong negative 8. Negative 12. Yung sana, guna pa.
What will I add sa 4 para mahimo siyang negative 8? So, ito sa 12. Pero kung 6. O sa'yo, okay. Mali dahil ko sa nibong ko. Ang number din yung mali. Sorry guys. Dili ang mali. 6 din is sakto dito. Sakto dito 12 Japan siya. So negative 6 unya negative 5. Kaya 7 minus 12 is equal to 5. Katuraan na sa'yo na kung number. Sorry naman. Okay? O for example, kani akong i-move which is 6 of 6. So dili nga point. And that is 6 minus 12 gihapon. So that is negative 6. Unya, that's 6 minus 12, which is negative 6 as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to. Negative 6 as well. Okay? So, imo lang faluhon. Dapat makaporma mo yung ani before mo makatranslate. Okay? Before mo maghinahinay translate sa inyong points. Or you can do ay noon papormahon pa mo ano kaning problem solving or solutions ani. So, mas maayo na amo ani para i-compute ninyo, dinara po yung inyong mabasihan sa inyong computation. Okay? So, kanisa, pababahasa ninyo. So, again, just choose one point sa imuhang kuan, original image, and then ibutang siya somewhere sa quadrant 3, and then from there, you start translating the rest of the points sa imong original image. Okay? So, fully klaro. If dili klaro, chat ko para ako i-clarify. Or tomorrow, you can speak with me so I can clarify for you. Dayon for reflection, so you follow katong table nga atong gipurma no. So the table na notes atong isuwat which is katong in this case kay padung man ta sa quadrant 2, nasa inyo instruction pod, padung man sa quadrant 2, so we're trying to reflect at the y-axis. Okay? So nato yung certain formula which is katong negative x and then y. So meaning ni change na ang sign sa imong x. And then, ang y ni mo, na-retain lang iyahang number. Okay? So, mao na siya ang itsura. So, if you look at our image, mura na po siya og ni tutok ra po balik ang kabaw sa pikas kabaw no, sa original na kabaw. So, you would know that it's a reflection. Mura na siya na namin. Okay? Dayon for rotation, ang giingon sa inyong instruction is rotate 90 degrees clockwise man no. So, if you remember, the formula is just negative positive y and then negative x. Okay? So, imong ibaylo ang mga coordinates unya imo rang negative ang value sa original nga x. Okay? So, imo i-change sign kumbaga. Okay? So, ang imo buhaton for rotation and even reflection no kay you need to kaning list down the points nga imuhang corners sa imuhang mas mayo na i-corners sa imuhang kanang image para sa iyo na siya i-translate. Okay? So, anang lista sa ninyo inyong tanang points, then kung ganahan mo butangan ninyo og letter or kanang pangalan yun inyong points, and you can do that para inig-reflect ninyo, mas dali na lang ninyo inyo na lang subay-subayon kung asa mo mag reflect, asa mo mag-rotate. So, inyo nang ganing i-solve dadaan ang mga ang points kung asa mo reflect niya. Okay? So, if, for example, kuan gyapon mo kaning confused pag gyapon mo sa rotation and reflection, again, pili na ko ninyo pangutan. So, that is for reflection, rotation, and translation. So far, ang pinakasayon siguro will be the reflection. The rotation siguro and the translation will be a little bit challenging, but I know you can do it. For the last part sa inyong art, that should be the quadratic inequalities, no? So, ang inyong buhaton para di lang mo maglabad is try to create a quadratic equation or quadratic expression rather nga sayon na ninyo i-factor out kaya para dali rin ninyo makita ng x-intercept ay sorry na-erase ang x-intercept I just read ang x-intercept ug ang y-intercept kaya those would be the points as to which ka nga mo himo og kaning mohimo o curve or parabola nimo
pwede sa akong example kay gigamit na ko no kay naa pirmi sa um, y-axis ni curve ang ato ang parabola, pero sa inyo ha you can actually use no kaning different kanang technique, kanang a different nga quadratic expression nga pwede niyo buhatan o kaning parabola, and then you shade just the inside, so just to integrate no nga inequality siya. So for this case ako lagi color-coloran og orange, pink and sky blue ang overlap sa duha ka parabolas, and then on the rest of the inside of the parabola ako pag siya gi-coloran. Now if you have anang problems, and I don't i-discuss na ni sa inyo how during your grade 9 nga kaning math ninyo, if you don't remember it anymore, or maybe you're confused back then and you did not have any kaning opportunity to clarify that confusion back in the time, so you can ask me, you can maybe I can give provide you with a quadratic inequality that you can plot sa inyong art, and then from there you can do your project. Okay, so I believe that's it for this video. It's pretty kuan raman, although the art itself is complicated, but not really the instruction and how you will create the art is pretty straightforward raman actually. Just kuan lang, just stick with the mathematical concepts na ato na discuss so far sa ato ang subject. So that's it for the video. Thank you for listening, and hope you do great sa inyong project. Goodbye.